Mukhang may digmaang sibil sa Iran. Dahil ilang oras lang ang nakalipas, hayagang sumuko ang presidente ng Iran. Pagkatapos, inatake ng militar ng Iran ang Dubai. Matapos humingi ng tawad ang presidente sa mga kapitbahay na Arabo dahil sa pag-atake, sinabi ng militar na titindi pa ito. Habang nangyayari ito, tila bumaliktad na ang publiko ng Iran laban sa IRGC. Ibinubunyag ng mga Iranian sa publiko ang lokasyon ng mga lihim na base ng IRGC na ginagawa ng mga sundalo para makaiwas sa pag-atake ng US. At inilalantad lang ito ng mga Iranian para makita ng militar ng US. Nagkakaroon ng digma ang sibil sa loob ng rehimen at hindi na nito makontrol ang sariling puwersa. Nagsimula ito sa pahayag ni Pangulong Trump. Walang kasunduan sa Iran, kundi walang kondisyong pagsuko. Pagkatapos nito, ang mga mapipiling magagaling na leader ay magsisikap na iahon ang Iran mula sa bingit ng pagkawasak. Magkakaroon ng magandang kinabukasan ang Iran. Gawing dakila muli ang Iran. Para sa akin, malinaw na ipinahihiwatig nito ang pagpapalit ng pamahalaan, kahit hindi raw iyon ang opisyal na layunin ng US. Pero hindi yon ang mahalagang punto dito. Ang mahalagang punto ay ilang oras lang matapos ang pahayag, naglabas ng sariling pahayag ang presidente ng Iran at tila sumusuko na siya. Pakinggan ninyo mismo. Dapat akong humingi ng paumanhin sa mga karatig bansa na inatake ng Iran sa aking sariling ngalan. Ang nangyari ay ang ating mga komandante at ang ating pinuno ay nawalan ng buhay dahil sa malupit na pag-atake. Ang ating sandatahang lakas, mga bayani na nagsasakripisyo ng buhay para ipagtanggol ang teritorial na integridad. Kusa silang nagpaputok dahil wala ang mga komandante at ginawa ang lahat ng kailangan. Walang utos na ibinigay, kaya tinigil ang pagpapaputok at tatapos ang operasyon. Buong tapang at dangal nilang ipinagtanggol ang bayan. Ang desisyon na ginawa namin kahapon sa pansamantalang konseho ay naiparating na sa sandatahang lakas. Simula ngayon, bawal na silang umatake o magpaputok ng misil sa mga kalapit bansa. Maliban kung atakihin tayo ng mga bansang iyon. Sa tingin ko, dapat natin itong daanin sa diplomasya. Nagsorry ang Pangulo sa mga bansang Arabo at nangakong titigil na ang pag-atake sa karatig bansa. Kinumpirma rin niya ang matagal na nating napag-uusapan dito. May ilang unit ng Iran na gumaganap bilang rebelding na puwersa. Sa madaling salita, inaatake nilang mga bansang hindi naman dapat nila atakihin. Umatake sila ng mga bansa nang walang formal na desisyon mula sa pamahalaan na gawin ito. Halimbawa, inatake ng Iran ang Azerbaijan, pero itinanggi ng mga lider ng Iran na sila ang may gawa nito. Sabi nila, baka ang Azerbaijan mismo ang umatake sa sarili nila o sinisi ang Israel. Tapos sinabi nilang aksidente lang ito. Naghahanap lang sila ng dahilan. Kasi malamang hindi inaprubahan ng mga lider politikal ang pag-atake. Nakita rin natin ang parehong bagay ng inatake ng Iran ang Turkey. At nakita rin natin ito nang inatake ng Iran ang Cyprus, nang sinimulan nilang sisihin ang Hezbollah. Ngayon, parang kinumpirma na ng presidente ng Iran kung sino ang may gawa nito. Yung mga pasaway na komander na sinabihang pumili ng sariling target. Hindi na nila kailangan ng permiso sa mas mataas na komander. Bukod dito, kinumpirma ng presidente na ang desisyong ihinto ang pag-atake ay mula sa pansamantalang konseho, ang grupong binubuo ng 3 tao mula nang mapatay si Khamenei. Sinasabi niyang sang-ayon dito ang buong mataas na pamunuan. Mukhang nagiging mas maayos na rin ang pag-iisip ng Iran ngayon. Alam mo, hindi na nila aatakihin ang mga bansang hindi umatake sa Iran. Sa totoo lang, hindi dahil nagsisisi ang Iran, kundi nauubusan lang sila ng opsyon. Tingnan ang mga numerong ito. Panuri ng mga missile launch ng Iran sa unang linggo. Sa unang araw, halos 350 missile ang inilunsad nila. Sa ikapitong araw, 9 na lang. Sa ganitong bilis, magiging 5, 3, 2, 1, tapos 0. Mas mabilis maubos ng Iran ang launcher kaysa sa paggamit nito. Gumamit ang US at Israel ng tinatawag na mga gamer na door camping. Makikita mo, ang mga jet ay nasa iri lang. Hinihintay lumabas ang mga launcher mula sa mga base sa bundok o underground base. Kapag lumitaw ang mga launcher sa malawak na lugar, agad silang winawasak, minsan sa loob ng ilang minuto. Maaring makapagpalipad ang Iran ng 1 o 2 missile bago mawala ang launcher, pero hindi na ito magagamit muli. Dahil dito, nagsisisi ang Iran sa pag-atake sa mga kalapit bansa.
Sana nakikita nyo kung ano talagang realidad. Hindi na talaga nila kayang umatake sa mga kalapit bansa nila sa lalong madaling panahon. Kaya pinalalabas nila ito na, magiging mabait kami. Ipakikita namin ang awa sa mga bansang nakapaligid. Pero tila hindi naniniwala ang Estados Unidos sa pagbabago ng isip ng Iran. Ito ang pahayag ni Pangulong Trump matapos humingi ng tawad ang Pangulo ng Iran. Tingnan ninyo. Ang Iran, na labis ng napinsala, ay humingi ng tawad at sumuko sa mga kapitbahay sa gitnang silangan at nangakong titigil sa pamamaril. Ginawa lang ang pangakong ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng US at Israel. Plano nilang sakupin at pamunuan ang gitnang silangan. Sa unang pagkakataon sa libu-libong taon, natalo ang Iran ng mga karatig bansa sa rehiyon. Sinabi nila, "Salamat Pangulong Trump." Sabi ko, walang anuman. Hindi na siga ang Iran sa gitnang silangan. Sila na ngayon ang talunan sa gitnang silangan. At mananatili silang ganoon sa maraming dekada hanggat hindi sila sumusuko o bumabagsak. Matinding tatamaan ngayon ang Iran. Seryosong pinag-iisipan para sa ganap na pagwasak at tiyak na kamatayan ang mga lugar at grupong hindi itinuring na target hanggang ngayon. Para sa akin, hindi mukhang tinatanggap ng US ang peking Iran na ipinapakita ng Pangulo. Mas mukhang babala ito ng paglala. At hulaan mo kung ano. Mukhang hindi rin kontrolado ng Pangulo ng Iran ang Iran mismo. Pagkatapos niyang humingi ng tawad sa mga kapitbahay na Arabo sa video, inatake ng Iran ang Dubai at Bahrain. Nagpakawala ng mga misil at drone sa parehong bansa. At isa sa mga drone ay tumama talaga sa Dubai International Airport. Tingnan mo ito. Diretso na tayo ngayon sa paliparan. Diyos ko, nakatayo na tayo. Diretso na tayo papunta sa eroplano. Ngayon, alam niya na ang mga ganitong video, lalo na yung clip na pinakita, ay hindi ligtas sa YouTube dahil hindi ito advertiser-friendly. Ganyan talagang digmaan na hinaharap ng US sa gitnang silangan. Kaya nais naming ibahagi ito. Kaya kung maaari, bigyan niyo kami ng kaunting suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito. Ngayon, talakayin natin ang pagkakahati sa loob ng rehimen. Sa isang banda, humihingi ng paumanhin ng Pangulo. Pero sa kabila, may taong umaatake sa mga bansang sinabi ng Pangulo na di aatakihin ng Iran. Ibig sabihin, may dalawang paksyon na nabubuo sa loob ng Iran. At ngayon, nakikita na natin na lumalabas na sa publiko ang mga away ng dalawang paksyong ito. Kita nyo, matapos humingi ng paumanhin ng Pangulo ng Iran, naglabas ng opisyal na pahayag ang punong himpilan ng puwersa. Ayon sa pahayag, hindi kami umatake ng kahit anong banyagang bansa. Ang inaatake lang namin ay US at Israel military bases at interes. Magpapatuloy ito at hindi titigil. Sa madaling salita, diplomatikong sinasabi na hindi alam ng Pangulo ng Iran ang sinasabi niya. Tahasang pagsalungat sa sinabi ng Pangulo. Makikita mo, may ilang taga-suporta ng militar na hindi diplomatikong magsalita. Tingnan mo itong mensahe. May radikal na taga-suporta ng rehimen na nagsabing dapat hanapin ng security forces kung sino ang nagudyok sa Pangulo na maglabas ng mensaheng humihingi ng paumanhin sa mga bansang ito at sa pagpatay sa mga taong yon. Hinihiling niyang patayin ng administrasyon ng Pangulo dahil lang sa paghingi ng paumanhin nito sa pag-atake sa neutral na bansa. Ngayon, pwede kayong magbigay ng opinyon sa komento. Pero para sa akin, parang may nagaganap na digmaang sibil sa Iran. Lalo na ngayong wala ng pinakamataas na pinuno na magbubuklod sa bansa. At nakikita natin na ang digmaang sibil ay talagang umaabot na sa proseso ng paggawa ng desisyon para sa susunod na pinakamataas na pinuno. May ilang panig na sinusubukang pumili ng isang tao na, alam mo na, mas nakatuon sa IRGC, sa madaling salita, mas maigpit o matigas ang paninindigan. Ang kabilang panig naman ay sinusubukang pumili ng isang tao na mas, alam mo na, palakaibigan sa Estados Unidos. Siyempre, maaaring hindi tama ang salitang palakaibigan, pero sa madaling salita, mas katamtaman o moderate kaysa sa mga mahigpit. Sa tingin ko, yun ang mas tamang paraan ng paglalarawan. At unti-unti nating nakikita na lumalabas na sa publiko ang ganitong uri ng digmaang sibil. At hulaan mo, mukhang ang mga mahigpit o hardliner ang nananalo. Ang panig ng militar ang nananalo. Sinabi ko ito dahil ilang oras lang matapos maglabas ng pasensya na ang Pangulo ng Iran, agad din niyang binawi ang pahayag. At naglabas siya ng bagong pahayag sa kanyang Twitter. Tingnan mo ito. Ang bagong mensahe mula sa Pangulo ay parang, hindi naman talaga inaatake ng Iran ang mga bansang Arabo. Nakatuon lang sila sa mga base at pasilidad ng US.
na lehitimong target militar. Ngayon, kung nakikinig kayo sa mga sinasabi ko nitong mga nakaraang minuto, halos parehong-pareho ito sa sinabi ng militar sa kanilang pahayag. Parang nagbago ng isip ang presidente. O baka kinuha na ng militar ang Twitter niya. At sila na naglalabas ng pahayag para sa kanya. Ngayon, siguradong babantayan natin ang mga alitan sa loob ng rehimeng Iranian. Isang bagay ang malinaw habang nag-aaway ang Iran. Patuloy na winawasak ng US military ang mga target ng Iran. Inanunsyo ng Central Command na tinamaan na nilang higit 3,000 target sa Iran sa unang 7 araw ng Operation Epic Fury. Ganap na ang dominasyon ng US sa himpapawid. Kaya mismong sa ibabaw ng Persian Gulf at loob ng Iranian airspace, nagpapakarga ng gasolina ang mga eroplano. At wala talagang magawa ang Iran dito. Hayaan ninyong ilagay kong digmaan sa tamang perspektibo. Nawalan ng US ng 75 eroplano sa Gulf War, 45 nung pagsalakay sa Iraq, at 3 pa lang ang nawala sa kanila sa unang 7 araw ng operasyong ito. At mahalagang banggitin na lahat ng 3 nawala ay dahil sa friendly fire sa himpapawid ng Kuwait. Halos walang epekto ang militar ng Iran sa source ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinatamaan ng mga Iranian na missile ang ilang base ng US sa gitnang silangan. Siyempre, ang Iran ay sangkot sa terorismo. Tinatarget ang mga hotel at paliparan sa reyon. Pero pagdating sa militar ng Iran na nagtatanggol ng sarili nilang bayan at himpapawid, halos wala silang ginagawa. Sa katunayan, narito ang opisyal na 7 araw na ulat ng Central Command sa mga nangyari. 3,000 target ang tinamaan, gaya ng napag-usapan natin. 43 barko ng Iran ang ngayon ay nasa ilalim ng dagat. Gumamit ang US ng iba't ibang klase ng sasakyang panghimpapawid, tulad ng 3 uri ng bombers, B-52, B-1B, B-2, at iba't ibang klase ng fighter jets, gaya ng F-15, F-18, F-22, F-35. Basahin mo ang iba pang gamit tulad ng drones at tankers, pati na rin ang nasa ibaba. May ilang kakayahan na hindi namin pwedeng ilista rito. Bukod pa rito, target din ng command center, punong himpilan, air defense systems, at ballistic missile launcher. Ang tindi ng US sa unang 7 araw ay hindi bumaba. At sa halip, ay lalo pang tumitindi nitong mga nakaraang araw. Nakikita natin na bumaba ng malaki ang mga pagpapalipad ng Iran. Ang rehimen ng Iran ay nasa pinakamahinang posisyon ngayon. Malaki ang nabawas sa kanilang kakayahan. Wala ng navy nila. Araw-araw at tuwing lilipat sila ng base, binobomba sila. Kahapon napag-usapan natin na sinukop ng puwersa ng Iran, IRGC, ang isang stadium sa Tehran. Alam mo ba, binumba rin ang stadium na yon. Takot na ang mga opisyal ng gobyerno, kaya iniiwasan nilang magkita ng personal dahil sa pag-atake ng Israeli Air Force at operasyon ng Israeli Intelligence. Bukod dito, malinaw ang alitan sa loob tungkol sa mga susunod na hakbang, mula sa eleksyon ng leader hanggang sa desisyon kung itutuloy ng Iran ang pagganti. Sigurado akong may iba pang desisyong pinagtatalunan pa nila sa loob na hindi pa natin alam. At para lalong lumala ang sitwasyon, nakikita na natin ngayon ang ebidensya na ang mga Iranian ay tumatalikod na sa mga puwersa ng rehimen, tumatalikod na sa IRGC. Ipapakita ko sa inyo kung anong ibig kong sabihin. Ang mga Iranian na may internet ay nagbabahagi na ngayon ng GPS coordinates ng mga bagong taguan ng IRGC at sinusubukang ipasa ito sa militar ng US at Israel. Hindi ito tulad ng 1 o 2 insidente lang. Nakikita nating malawak na parang sinasabi na malaking bahagi ng lipo ng Iranian ay na natatago lang ang IRGC sa kanila. Nakita natin ang mga larawan at video ng mga sundalo ng IRGC na nagtatayo ng kampo sa kalsada dahil natatakot silang pumunta sa headquarters o opisina. At ngayon, kinikilala na ng mga mamamayang Iranian ang mga tent na ito o anumang taguan na sinusubukan nilang gawin at ibinubunyag ito sa publiko. Umasa silang makita ito ng militar ng US o Israel. Samantala, patuloy na nagpapakalat ng propaganda ang Foreign Ministry ng Iran. Ang mga empleyado ng Foreign Ministry ng Iran ay lumalabas sa banyagang TV para sa panayam at nagpapalaganap ng takot sa kanluran. Narito ang Deputy Foreign Minister ng Iran na nagbabala sa France at mga bansang Europeo sa French TV na huwag makialam sa digmaan. Pakinggan ninyo. May ilang bansang Europeo na tumutulong sa lohistika sa Estados Unidos. Dahil ba dito, lehitimo na silang target ng inyong mga aksyong militar. We have
Naipaalam na namin sa mga Europeo at sa lahat na dapat silang mag-ingat na huwag makisangkot sa digmaang ito ng pananakop laban sa Iran. Kung tutulong sila, hindi ko tinutukoy ang anumang bansa. Pero kung may bansang sasali sa pananakop laban sa Iran, sasama sa Amerika at Israel sa pananakop laban sa Iran, tiyak. Sila rin ay magiging lehitimo mga target ng Iran para sa pagganti. Kung ako ay bansang Europeo, titingnan ko ang ginagawa ng Iran, hindi ang sinasabi nila. Hindi kasali ang Azerbaijan sa digmaan, pero inatake sila. Pati UK, hindi rin kasali. Inatake ang mga base nila sa Cyprus, pero hindi kasali ang Cyprus at Turkey. At ang lahat ng mga bansang ito ay inatake. Kung mantutuloy ang trend na ito, sigurado akong Iran ang atake sa Europe, hindi baliktad. Pero gayunpaman, pag-usapan natin ang Deputy Foreign Minister na ito. Tinatalakay din niya ang susunod na Supreme Leader at kung bakit ayaw nilang US ang pumili. Pakinggan mo ito. Tinanong si Pangulong Trump tungkol sa bagong pamunuan sa Iran at sinabi niyang gaya sa Venezuela kung saan may boses siya sa pagpili ng susunod na leader, magkakaroon din siya ng boses sa Iran. Sa madaling sabi, sinasabi niyang posible siyang makahanap ng tao sa rehimen na mas reformista kaysa sa kailan lang na napatay na Supreme Leader na pwedeng makipag-ugnayan sa Estados Unidos na posibleng solusyon. Nakikita-kitang nakaangiti. Ibig ko sabihin, ang mga panloob ng usapin ng Iran ay para sa mga Iranian. Sapat na ang pagiging mature ng mga Iranian para malaman at piliin ang kanilang mga kinatawan, maging sa parlamento man o sa pagkapangulo. O kahit na sinusubukan namin hanapin ang susunod na pinakamataas na pinuno. Hindi namin kailangan ng dayuhan para sabihan kami kung ano ang dapat namin gawin. Ito ay para sa mga Iranian. At sa huli, makikita natin na ang bagong pinuno ay ihahalal ng kaukulang konseho. At gaya ng sitwasyon na yon na maayos naman ang lahat, bakit tayo ay patuloy na binobomba? Ibig kong sabihin na ang bagong pinuno ay iluluklok at ang lahat ay babalik sa normal. Sa huli, tinalakay niyang Iran na inaatake ang mga Iranian sa Kurdistan sa kanlurang Iran. At ang dahilan nito. Sigurado akong narinig niyo na ang ulat ng CIA tungkol sa pakikipagtulungan nila sa mga puwersang Kurdish para magsimula ng insureksyon sa kanluran at magbukas ng operasyong lupa laban sa Iran. Kaya inatake ng Iran ang mga puwersang Kurdish bilang pangunahan. Pakinggan ang sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas. Ang ginagawa nyo rin ay ang pagsalakay. Oo, para makarating sa mga bansa sa Gulpo. Pero may mga ulat din na ang Iran ay tumatarget din sa mga grupong Iranian Kurdish sa loob ng rehiyon ng Iraqi Kurdistan. Bakit nyo ito ginagawa? Dahil ba sa mga ulat na maaring pakilusin at armasan sila ng CIA at Mossad? Sumasalakay ba kayo sa loob ng Iraq? May iba't ibang tsismis tungkol sa CIA. Nakikipagtulungan sa mga kontra-revolusyonaryo elemento sa iba't ibang lugar, kaya hindi kami sumusugal. Saan man naruroon ang mga gustong sumingit, ang mga gustong tumawid sa hangganan, ang mga gustong labagin ang ating soberanya at integridad ng teritoryo, kiyak na kami ay kikilos. Ito ang ginagawa ng bawat bansa. Pero umatake kayo sa loob ng Iraq dahil dito. Kung kinakailangan para protektahan ang ating soberanya, tiyak na gagawin namin ito.